Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ako pa rin si Conrad Banal, kasama natin Jonathan De La Cruz. Good morning! Morning. At Joel Laksamana. Good morning, April 16. Yan. Pare, mukhang nananalo si Sumo. Sa press release. Yeah. Yeah. Kasi po, okay, may nangyayari sa loob ng GSIS. Si Sumo ay si Arnulfo, Jose Arnulfo, baka naman Joseph yun. Arnolfo Jose. Wick Veloso. Veloso, GSIS. At sinisita po siya ng mga Board of Trustees, 3 member ng Board of Trustees. Tres Marias. Dahil naglagay siya ng pera, halos sa 3 billion pesos sa 2 kumpanya na listed. Yung isa hindi. Yung Yung isa private Alternergy. Alternergy. Private placement po. Yung bali yung inilaga, ang market capitalization ng Alternergy na yan, ang pag-aari niya ni Vince Perez, halos kalahati ng market cap sa GSIS. Wow! Lakas ng loob. So, sinisita po siya dahil ang inilagay niya dyan, 1.45. Ang GSIS President and General Manager, under the rules, kapag ang nag-invest ka ng 1.5 billion, kailangan ng board approval. So, hindi niya pinaabot ng 1.5. 1.45. 50,000 less. Hindi, 50 million less ba yan? 1.4 ba? Yes, 50 million. 50 million less. Ayan. So, hindi kailangan ng board approval. Ang problema, bumagsak yung presyo. Stock. Nalugi na sila. Loss. No? Pero yung paper loss na yon, halos po pwedeng sabihin loss na yon kasi hindi ka naman pwede mag-unload kung ikaw ang GSIS. Under the rules, kung malulugi ka, kung palugi ang... Ang stock mo. Ang dala-dala mo. Halimbawa, binili mo ng piso, nag-50 centimos Hindi ka na lang. pwede Hindi mo pwede i-unload yun. Does that mean, ang question po nitong mga board member, I-hold mo yan. the GSIS is stuck with these stocks. Yes, it will be stuck. Yung pong isang stock, Nickel Asia naman. Sa Yung mga- una, yung Alter Energy Holding, Alternergy. Alternergy. Alter Energy. Yan yung kay Vince Perez. Ito naman, Nickel Asia. Nickel Asia, 1.46. So, 40 million less. Sa limit po. Bumagsak din ang presyo. So, ano yan? Is the GSIS stuck? Left holding this, Yes, you'll have to nurse it toward... maghihintay ka? Paano kung di mag-recover? You'll have to hold it. Ayun, paano? So, yun po ang issue dyan sa GSIS. Ang ginawa nitong si Sumo, inireklamo itong Gutierrez kay Executive Secretary Dating ombudsman, dating Secretary of Justice. si Gutierrez. Merceditas Gutierrez. One of the board of trustees. Inireklamo ni Sumo yan, si Gutierrez, sa Office of the Executive Secretary Bersamin. At sinabi niya, hindi raw qualified maging Board of Trustees. Why? Dahil hindi member ng GSIS. Yeah. Hindi bilang member ng GSIS. Gusto natin malaman. No nga. Galing sa private. Mas Bihasang bangkero yan ang ano. member ng GS si Secretary sa gobyerno. Ang ngayon, actually, ni Ngayon, ni Gutierrez. dito sa accusation, sa ni Siya ang pressured na magsagot. Sumasagot. siya ngayon, sumasagot siya, sinabi niya, ganyan, pinag niya. In other words, ang naging issue ko, Siya na. si Ombudsman dito sa S. Siya po yung mga spin doctors, kamukha ni paring Joel. Mga technique, turn around.
ang The issue. situation. You create an issue. Ang issue ngayon, si Gutierrez na, Hindi yung kanyang hindi ginawa. yung investment yung na sinisita niya, Yun naman. yung investment ni Sumo Ang tawag- na nagkandalugi-lugi. Tawag dyan ay attack, deflect, defend. Ayan. Na-attack muna si Ang gandang si pakinggan, Secretary. ano? Ay, maganda. Hindi, well, Ang that's, gandang pakinggan. Pero if yan you're, ang mga- if you're talking about a pension fund for government employees and you're supposed to be a responsible steward No. Ha? of Kasama this, ba yun? Responsible? steward. Hindi Keyword ba, lang ang akala niya eh. hindi ba tama na yung may kapit ka lang? Okay na. Hindi pwede yun. Kailangan responsible pa. Well, connected steward. Ang matindi po rito, yun nireklamo ni Sumo kay Executive Secretary Bersamin, base sa isang anonymous letter. Na wala siyang basis. Unnamed whistleblower. At nireklamo niya ngayon kay Bersamin. And that Para makakuha ng issue. Nagtataka rin naman ako sa mga media na to. Bakit hindi binabanggit man lang yung issue ni Gutierrez? Oo. Dahil ang report po ngayon, puro tungkol kay Gutierrez. Wala doon sa issue niya na nagkandalugi-lugi. Na hindi siya ang qualified. GSIS. Galing din ng media handling, ano? Oh, pero you are being you are actually putting our government employees down. Diyan sa ginagawa nyo. Paano naman putting the is down, ano no? to eh? Paano naman This is yun? the pension and benefit system for Rainmaker nga ako eh. Ikaw talaga. talagang you will be flooded with problems. Sa ginagawa mo, unang-una, Ulan na ulan dyan. violation of the rules ka na. Pangalawa, hindi ka kumita eh. Nag-violate ka na, hindi Yun na nga ka eh. pa kumita. But yung sinasabi yung violation of the rules at hindi ka kumita, not a single paragraph, not a single sentence, Wala. makikita mo sa mga Puro, business news stories. it's about about Gutierrez. Bakit? Si Gutierrez na po ang issue ngayon. This, yung It's sa, not about the manner by which he's Yeah. handling this Oo thing. eh. Ang issue po rito, may mali sa GSIS na nangyayari. Bawal sa Ang- charter ano nila. siya? Bigla nga nag-i-issue ngayon, Ayun tao. si Gutierrez yung, na. Yung nagsasabi na may maling nangyayari dyan. Binaliktad ang Ng media. tables. Etong, by the way lang to, by the way. Sabi po ng Publicus Asia, sa kanilang survey, ang public trust sa ating mga media organization, bumabagsak Yan pala. continuously. Yan ang nagpa-plummet, hindi yung remittances. Yung trust rating po ng mga media across all news providers. Yan po ang sinasabi ng result ng Publicus Asia survey. Ano ang opinion ng mga nagtuturo po ng Mascom? Sabi niya, kasi daw maraming disinformation drives ng mga vloggers and influencers na tinitira ang credibility ng mga news organizations. Yung ba ang dahilan talaga? Well, that is true. Medyo Kasi meron. yung produkto mo at the very start, kung may problema, magiging problema talaga. Kasi po, ang nakikita namin dito, ang talagang problema, masyadong managed Oo eh. na ang news dito. Kamukha ito, very good example ito, kay Gutierrez. All of a sudden, si Gutierrez na ang issue. Hindi po yung mga ipinaglalaban niya na kalokohan dyan sa GSIS. Dapat yun ang i-report eh. Oo. Bakit ang nire-report na loko-loko talaga to si Gutierrez, hindi pala qualified? At saka ano yan, anonymous pa yung basis nila. Anonymous pa. Na walang ibig sabihin nun kasi pati yung kanilang issue tungkol sa hindi sa pagiging GSIS member is a non-issue because she has always been a GSIS member. Sabi po ng mga halimbawa sa mga nagtuturo sa Mascom, yun daw pong ginagawang magaganda ng mga news organizations nababaliwala dahil sa mga banat
na mga vloggers and influencers. Yeah. Look, vloggers Guys, and influencers. May mga vloggers and influencers. Okay, attractive sila to a certain segment of people, gaya nung ibang nakikinig sa atin. Pero the same, they're riding the tiger by the tail. Magpumalpak yan, lilipat yung Tama. kabila. Fleeting Gumawa ka yung ng kanila. sarili mong di ba? Fleeting But yan. yung trust sa media na dating for so many decades na nawala ngayon, ibang pinag-uusapan natin. It's because it's managed by certain private sector owners. So, binamanage nila ang ang news. Dating inviolate na mga editorial meetings ng hapon ng alas 3. Ewan ko kung ano na pag-uusapan dun eh. Wala ba nagtanong, anonymous whistleblower to Bakit natin binibigyan ng credence? That's one. Saka, Two, mali yung kanya mali. sinasabi. Ito, Yes, ano pwede mali? ba, zero na. Ikaw, financial reporter, tingnan mo nga yung mga ininvest ni Sir Wick. Paring Wick. Paring Kaya Wick. sa Alten Energy at saka sa Nickel Asia. Tingnan mo nga ano nangyari. Nobody even wrote a single line about that. Di ba? Wala. Bakit? Bakit kailangan yun? May nalugi. Pera ng mga government workers yan. Ako, sobra ka naman. Pucha, Diyos ko. Dapat magalit yung mga government workers yan na pucha, pera namin nilaro mo. Bawal, di ba? Sabi ho ng Presidente, kailangan daw natin ng critical media. Sa ikauunlad ng bayan, yan po ang sabi niya doon sa Hook up. fuck up. Nag-guess nga pala siya sa Focus. Nag-guess siya sa fuck up. Sa fuck up. Kami na sinabi ron dito. Ang ano sabi niya ba? Ang nahuli ko kasi, part and parcel po ng democracy is a vibrant media. So kailangan daw po ng critical na media. Hindi kailangan na sinungaling na media. Yes. Okay, maliwanag ba yan? Critical. Vibrant. Vibrant and critical, hindi po sinungaling. Magkaiba yun eh. Malaking magkakaiba nun. Hindi madaling bilhin. O kaya, yung gumagamit ng mga anonymous na maling-mali. Anonymous na, mali pa eh. Yan po. Bakit nagsalita ang presidente ng ganun? Nakikita niya eh. Nahalata niya na ganyan ang nangyayari. May mga pinatutunguhan na wala sa lugar. Sabi po niya, critical press amid mass disinformation. Yan. Yung mass disinformation. We have to do our job, tayong sa media. Without restriction, yan po ang request ng presidente. So, gusto niya talaga, critical po ang media. Pero hindi sinungaling. Magkaiba yun. Iba yung critical, iba yung sinungaling. Yes. Yung sinungaling, disinformation yun eh. Facts-based lang. Facts-based. Anong katotohanan? Kaya nagkaroon ng Substitute ko nga yung sinungaling, maliga kong John. Bakit Media na hindi kargado. Bro, yun ang Di sinungaling na rin yun. kargado kasi it could Iba be yun, it could be it Di could be sinungaling. financial, bakit hindi? But it could also be yung kung ano yung kulay ng yung bias mo na, personal bias. Dinadala mo doon sa pagsulat ng story. Di ba? Ang papel daw po ng presidente is to defend press freedom. Yun yung presidente. Pero yung those people around him, maaaring hindi po ganun ang paniniwala. Kaya nangingialam sa mga media outfits. kung saan-saan. Ano kung saan? Hindi lang siya yung went around him. All people, especially those right now in government. Kita mo tang nangyari to. Ayan. Ayan o. Yung manifesto. Dinanatan na ng mga men in uniform. Yung tungkol dun sa kay Corporal Canlong. Yung sinabi niya Sinawang Ayun, duwag. duwag. Binanatan si Rafi. Nag-issue ng manifesto. Ano ba Ay, nangyari? mali yung media na yan. Mali yan. Yan ang mali yung media na yan. I call for respect and honor condemning Mr. Rafi Tulfo's unacceptable Uy, senator po treatment yan, of citizens and Minister the men in na lang, uniform. mister na lang. Minister na lang siya. Kaya sino mga pumirma? Mga men in uniform. Dami, pare, mga general lahat. General. Umabot na ng 543. Yung nakalagay dyan. Yan nakalagay. Paano pa yung mga iba? Sabi po ng PCO,
In 9 years daw po, ngayon lang nag-attend ng presidente ng FOCAP. Oo. Na yan, tradition na yan, sinimula nung tatay niya. Kasi naalala ko yun. Oo. Dahil at one time or another, na-involve ako dyan sa That's FOCAP. FOCAP, yeah. Dahil tumatabo ako noon eh. Ano niya yung tabo? Yung ano po, runner kay... Yung mga FOCAP, yung mga member niyan, foreign correspondence. Ang tatamad niyan, inuman lang ng inuman niyan. Meron silang mga local na... Mayroon silang local. Ako, yung mga balitang nakukuha ko, Ikaw ang nagdadala. ipifeed ko sa kanila yan. Okay. Para ka pala si paring Mart Abweg, ano? Dati. Tabo. Pero secret yun. Secret Secret. yun. Secret yun. Parang Hindi. guideline. Secret, well, for you, dahil ikaw meron kang... Hindi, may regular na. Parang, To, secret din sa kanila dahil hindi pwedeng malaman na hindi na sila nagko-cover. tumatabo, oh. Ano? May tagatabo. Parang sinasabi mong Nasa or house lahat yan. Meron correspondence talagang hindi nagtatrabaho. Hindi naman lahat. Meron Ano, si mga Teddy nagtatrabaho. Benigno. Hindi, pare, alam mo, disadvantage sila. Dahil hindi nila alam ang Hindi. pasikot-sikot. Nagparachute Hindi, yan. pero may mga local sila eh. Hindi nga, kaya umaasa sila sa mga local din. Dahil hindi nila alam yung kanino niya kukunin yung informasyon na to. Siyempre. Pati yung context na Pag information. mahirap yung informasyon, mahal nun, pare. Oo. $50. And here's the other thing about that. Yung sa, again, minamalayan ko yung mga kaibigan natin sa FOCAP. Iba ang audience nila. Tama. Usually, ang kanilang gustong targetin na angulo, yung may dugo, yung Yan. negatibo. So, kunwari, nagtatabo si paring ko na nagbigay na isang positive news na tayo. Kunwari, yan, yung kay Wick at ano. Ay sasabihin nila, no, we want to zero in on On the Gutierrez. On the Gutierrez, ganyan. Hindi nila gagamitin yung angulo binigay mo, gagamitin nila yung may dugo. The bigger problem is this, maintindihan ko yung mga FOCAP na foreigner. yung mga FOCAP yung mga FOCAP na local. Na yung kanilang mindset na rin, dahil ibang audience nila, Naging ganun na rin. Ganun na rin sila gumawa ng angulo. Hindi, pero yung FOCAP, ano ito? congratulate natin yung FOCAP, 50 years na sila. FOCAP. Di ba? 50 years. 74, ibig sabihin nun na-organize siyang FOCAP. Kaya Ang tawag nga namin dyan nun, fuck up eh. even sa FOCAP, di ba, yung mga tanong, ganito, yung mga forum na ganito, mapapansin mo yung mga tanong, it's very parang New York Times, Washington Post, yung angulo o the observer. Laging parang nag-parachute dito, wala silang pakialam sa ibang angulo, itong angulo lang nito. Son of the late dictator! Ayan, ganun lang yun. By the way, It will never move, ganun lagi. by the way, today is also congratulations to the Kabataan Barangay Group. This is their 49th year. 49 na ba ngayon? 49, 75 na simula yan? 75. Yes. Wow! Wow. Matindi na. Tagal na. Marami dyan sa kanila ngayon. Of course, mga government officials, mga business people, etc. Senador na nga yung Marami. Marami sa kanila. may Pati utang pa si governor- Senator Aymin na t-shirt sa atin. Yung t-shirt yung na original. t-shirt na original na KB. Kabataan Congratulations. So mayroon sila activity, nag-activity na sa Pangasinan, care of DAR Secretary Conrad Estrella, was a KB member. Ngayon, meron naman dito sa Los Baños at saka sa UP. Diyan sa Los Baños. Ito pong balikan ko lang by the way, si Gutierrez. Okay. Yes. Ang nag-appoint po talaga dyan, si President BBM. Yes. Okay? Although, siyempre, si Gutierrez, associated with former President Gloria Macapagal GMA, Arroyo. yes. Dahil nung presidente si GMA, ang ombudsman ay itong si Merceditas Gutierrez nga. Secretary of Justice. At nag-Secretary of Justice. Noong una siya na-appoint noong April last year, acting lang po. Ngayon, nung later on, sometime later that year or early this year, Board, sinabi na po ng presidente na sa Board of Trustees ka na. full pledge. Okay? At ngayon, siya ang issue. Based on an anonymous letter from a Na whistleblower. sinungaling. Anonymous na sinungaling pa. Medyo matitindi yun. Kasi ang issue nila kay Ombudsman Gutierrez, Hindi siya indecent member ng yes. JDS. siya member. Pwede ba yun? Ang issue niya naman kay Veloso, nagpapalugi ka eh.
Nagpapalusot ka, number one. Nagpapalusot ka at nagpapalugi ka. At hindi lang yan. Marami rin doon ngayon, susunod na, I'm sure, yung nagre-reklamo mga employees ng GSIS tungkol sa mga appointments na ginagawa ni Veloso. Ano appointments? Yung mga, kung sino-sino mga pinagdadala doon, tapos yung mga Pinapasok sa pinapasok, pagkatapos yung extravagant, according to this work employees, extravagance niya in terms of travel, in terms of uses of the perks and By privileges. the way, may nakausap akong isang assistant business editor na babanggitin. Sinabi naman niya, okay naman si Wick eh. He is the type of government managers we need who brings private sector acumen to stay at an exciting government. Cliché na yan. Cliché na yan. Kaya namin siya kino-cover na maganda. Sabi No, namin. no. Private sector Private cliché. sector, wala. Yun ang sabi nila. Sabi The pension fund, Paubo tuloy. the pension funds, Lahat ng private sector, pare, na nakita ko nag-government, government. tumira rin. No, they brought their acumen in. Ay, naka. Hindi, tsaka hindi lang yan. Yung the pension funds, government pension funds are necessarily stayed. Oo, yun. Stayed. You're not supposed to be very, very excited about it because you are holding a pension funds for employees. You're supposed to be Hindi ka dapat Dapat nga conservative. Hindi ka dapat Very- magaslaw dyan. Very ha? very conservative. conservative, especially for government, merong guidelines yan. Pati nga sa SSS, private sector na yan. Private sector, but sector na government regulated, government run. Kailangan medyo ayos ka dyan. Steward ka nga eh. Bakit? Di ni-invest ko nga para kumita eh. Hindi steward yung nag-ano ka sa hotel na nagdadala ka ng kung anong kalokohan doon. Hindi. Yan po GSIS daw, makikipag business with the Metro Pacific Investment Corporation. Ito ho yung kumpanya ni MVP. Empik. Hindi ho sikat yung MPIC dito sa atin bilang Investment. medyo... Kaya nga Metro Pacific Investment Corporation, Yeah. bro, MPIC. Hindi. Tsaka kung anong pag-iinvestan nila, yun ang dapat. Ano i-invest mo sa MPIC? Saan kayo Infrastructure, pupunta? Ha? Saan kayo pupunta? power. Ang MPIC nga nakikipag-invest sa San Miguel sa infra eh. Oo. Tapos doon ka papasok Doon ka sa... magpapasok. Ba't di ka dumiretso sa San Miguel? Hindi pwede. Ba't ka dadaan doon? Kaaway yun eh. Hindi pwede. Yan. Yan po nababalita ngayon sa partnership daw sila. Ganun din yung partnership with Nicolache. With Energy. Alternergy. Yan. Yan pong rainmaker daw siya. 1.4 billion ang ininvest sa Alternergy. Bumagsak na yan. Ang halaga ngayon yan, wag nito. 72 centavos na lang yung From the original. na price. Offer price po niyan 1 peso 28 centavos. Ngayon, ano na lang? Ngayon nasa 72 centavos na lang. Almost 50. In other words, nalulugi na by 43%. So, kine-question po na mga Board of Trustees, lalo-lalo na si Gutierrez. Kaya nga, ito naman si Gutierrez, ba't ka-question ng ganyan? Alam mo naman malakas sa media. Yang kalaban mo. Kaya, ano ka? Bibigyan ka ng matinding, Ang tawag po niyan, OPM. Yung OPM. Yang Alternergy, OPM. Ah, Other people's money yung ginagamit. money. But in this case, yung OPM na yan, mga member po ng GSIS. yes. We can say na yung Alternergy, it's an speculative stock. Kasi wala pa naman pong income stream yan eh. Ang meron yan, mga balak. Puro plano, vision. Mag-harvest daw sila ng 1,000 megawatts from wind, hydro, and solar in the next 5 years. So 5 years,
Bakit hindi after 5 years tsaka ka mag-invest? Hindi ba pwede yun? Okay. O ito na, Ano? meron sinabi, ang GSIS ay hanggang ngayon hindi pa nagbibigay ng dividends magmula noong umpisa ng BBBM administration. O yan. Dividend kanino? Sa mga Sa mga membro. Every year yan. May ano- Kailangan ba yun? Of course. Pag-ibig ng pag-ibig member ka, meron kang mga Member ka na nga ng GSIS, gusto mo pa ng dividend? at ang Oh. ang hirap pa mag-loan po diyan, sabi nito. Ang sabi sa akin ni Joey. Kasi approved na doon sa kiosk. Meron silang kiosk. Oo, meron. Supposed to be. Ah. Pero mahigit 2 weeks pa bago makredit doon sa iyong account. Patay. Oh. Ayan ba ang kagalingan mo? May service ka ba sa May members? service ka ba sa members? Ayan. Ano service? Well, Hindi, pinalalaki pa niya muna yung pondo. Ayan. Via imaginative Imaginative? investments using his banking Hindi naman making wizardry. Ayan. Hindi naman ghost investment siguro. Itong Hindi, tumaya siya sa Altenergy. Yan, renewable. Joey, maraming mga tanong. Maraming tanong. Oh, sabi niya. Siguro ba? Ay, yan bang na... Ito, hindi na sa GSIS. Tungkol naman doon sa drugs. Yung nahuling drugs. Oh. Si sabi ni Joey, Sabi ni Joey, kumuha na lang ho kayo ng sample at sunugin na ninyo yan. Kasi, baka mamaya dalhin pa nyo yung dalawang tonelada sa court. Hindi nangyayari dapat yun. Hindi ka Kasi nga, sinasabi nito, kasi baka ho mabutas yung mga pinagbalutan nyo. Ang ninipis eh. Ayan o. Ayan, ninipis na Ang ninipis ng pinagbalutan. balot eh. Parang supermarket supot. Pinalot lang sa soup. Tapos ang tanong pa, yung po bang nakuha sa Abad Santos ay nasunog na? Ayan. Hindi natin. Oh, yan. Wala na tayong balita dyan. Isa pa pong sinasabi ni Gutierrez, balikan ko lang to Yes. Meron pong batas, meron rule ang GSIS na kapag mag-i-invest ka, dapat ang minimum capitalization Ng ay pag-iimbestan 15 mo. billion. Yes. Okay. Ano ba ang market cap nitong Alternergy? 3 Nung pumasok si Sumo. ang idol ni Joel na si Sumo. Si Sumo. Ano ba ang market energy? Wala nyo, pare. 3 billion. Ayun! Ang limit, 15 billion. Ang kanyang market cap, 3 billion. Tapos lalagyan mo ng 1.46, 1.45 billion. Ikaw nagpataas nga sa 3 billion eh. Ikaw. Yung GSIS ang nagpataas ng 3 billion. Yan po ang rainmaker. Magaling na rainmaker. Magaling. Inusayan. Ha? Hinusayan. Inusayan. 14 pesos 50 centavos ang pagkakabili niya eh. Tama. Yung ganyang analysis, wala kang makukita sa mga business pages natin. Hindi, babanatangan nila si Gutierrez eh. Si Gutierrez ang namin binanala kasalanan. Hindi yung question. ano Oo. Hindi yung ginawa nilang pag-ano sa members eh. Ang Members ganda pa nga Why is it a better story yung ineligibility niya as a board member, di ba? Hindi ko magets eh. Bakit yan ang magiging angulo? Ikaw naman parang Joel, parang hindi ka I want to know. Sabi nga ni Rapi Tulfo kay Secretary Herbose, were you born Were yesterday? you born yesterday? Sinagot siya. Oo. No, sir. Actually, we have certain protocols. Oo. And if we want, we can charge these doctors. Please give us the list. No. O, di wala. 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 So, he was not born yesterday. Okay. Time check down, 9:33 ng umaga, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. April 16, Good morning. Good morning. Good morning. one day after payday. Yes. Paldo si Airpods ngayon. Oo. One day after payday, yung mga government employees, one day na maghihintay kayong hawakan ni... Ito po yung mga
namomroblema sa real property tax. Merong naipasa na ang Kongreso ng bill. Magkakaroon ng 2-year amnesty dyan sa property taxes. Yan po nasa Malacanang na, pare. At hinihintay na lang yung pirma ng presidente. Yang amnesty po na yan, it will cover penalties, surcharges, and interest. Sa lahat ng property taxes. Kasama po yan yung Special Education Fund, yung mga idle land tax, and other special levy taxes. Kasi ang lupit po niyan. Okay? Ganito yung sitwasyon natin sa property tax. Yang mga property po, tuloy ng tuloy ang pagtaas ng presyo niyan. Yes. Okay? Through Fault no thanks of the government to the government. Why? Kasi po Nagkukumpulan. sobrang property speculation. Oo. Matinding matindi. Malupit. Malupit. Lahat ng bilyonaryo natin nasa real estate. Oo. Therefore, ang mga property 1,000 times, 2,000 times na ganun. Kaya hindi na makahabol yung mga Yung mga kakawawang teacher, mga pensioners. pensioner, kailangan nila magbayad ng property tax. Tumaas ang property tax. Kakayanin ba nila yan? Halimbawa, ikaw, member ka rin. Nadagdagan ba yung service sa kanila, pero tumaas ang kanilang property? Ito na nga Halimbawa na lang teacher ka, Okay. government employee, member ka ng GSIS. Hindi naman makakahabol yung dividend na binibigay kung ibibigay at hindi alternate Sa alternate energy. Hindi makakahabol yun. Pambayad mo ng tax, wala. Patay ka na. Walang dividend na binigay. Wala yun. Baka napunta sa mamahaling hotel. Ayun. Yan pang Sa problema. pag-travel niya. Actually, ang isa nga hindi ba tinatanong tungkol dyan, by the way, bago tayo pumunta dyan sa tax, tungkol sa kanya, anong nangyari doon sa investment mo sa GP? GP. GP Capital. Yun sa $300 million sa UK based oo. na GP Capital. Sige nga. GP Capital. Yan ba ay ginawa mo rin na dumaan ka rin sa board? Binigyan mo ng rational kung bakit ka nag-i-invest dyan? Aha. At Ang problema po dito, 2 years lang ito. So, kailangan mag-raise kayo ng pera within 2 years para mabayaran kasi mababawas naman lahat ng penalties and surcharges Charges. and everything. Okay? pero magbabayad pa rin kayo. Okay, oo. Ang maganda po rito, yung mga LGU, sila nakikinabang dyan So yung mga delinquent, dahil sa amnesty na to, on their own, hindi sila pwede. Na gawa-gawa na lang ng basta-basta ng amnesty. Kaya Kongreso ang malaking problema na po yan kasi Oo. maraming properties ngayon na hindi makabayad ng property tax. Yan. Actually, yan ang isang nagiging problema sa right of way. Oo. Ito. Bakit? Kasi yung mga nadadaanan, hindi na nakakabayad ng tax ngayon, magne-negotiate ka sa government. Tungkol, dapat ikaw magbayad. Siyempre, ang government, titipirin ka rin. Oo. Pero may mga malulupit dyan. Kapag hindi nababayaran yung tax, pag i-interesan nila, I-auction nila. kukunin nila, pa-auction. At mga mananalo, Yung kanila. mga bata lang nila. Ayun. Meron mga lokong ganyan. Ay, hindi meron. Yan, palasak. Lalo sa local government. Oo. Ay. Kasi local governments, nalalaman mo, oy, ano to? Hindi nagbabayad ng tax, ganito, ganyan, etc. Meron silang data. Titirahin ka na ngayon. Magbayad ka ng tax, otherwise, in 30 days or something, mga ganun. Okay. Regarding taxes po, ang magandang balita, ang kumpiyansa ang Bureau of Internal Revenue, sabi ni Commissioner Romeo Lumagi Jr., na mahihit nila yung collection target na 400 billion for April. Ayan. Ibig mo sabihin, nagbabayad na ng tamang buwis yung mga mayayaman? Naging honest na sila. Ha? Hindi. Tignan mo ang percentages niya na, Brad.
Kasi daw po, ang malaking bahagi dito, Yan. na malaking nawala nung fake original. Ayun. Naging Yes. industriya yan. Yes, but if you take a look at Ayan, the fake original tax receipts. collections, the burden, Sa more mga than salaried 50%, people. doon pa rin sa withholding. Salaried people pa rin. Pero magandang... Dahil forced to good kayo, no? Wala kayong Oo, pero malaking bagay yung... Pero malaking bagay yung fake natigil yung original. fake original. Okay. Yan po, yung doon sa mga hindi pa kung ano yung story niya ng fake original. Halimbawa, ang isang korporasyon, may importation ka pare. Ang gagawin sa Bureau of Customs, talagang iipitin ka kahit ayos na ayos ang lahat ng papeles mo. Okay, ayos na ayos. Papeles mo. Iipitin ka yan. Hanggang sa bibigay ka. Bibigay Para na lang maano na yung produkto mo. Sige na. babayad ka na ng tax. Pero yung i-issue sa'yo na resibo ay fake original. Yan yung racket. So ngayon, nagkandaloko-loko yung mga CPA, yung mga auditor, nakita nila. Walang record ng BIR na nagbayad ka nitong ano na to. Aba, ito resibo ko eh. Oo, kompleto ako. Ito yung resibo ko. Pero walang record sa BIR. Nakita ngayon ng mga CPA yan. Fake original. Original yung receipt, pero hindi pumasok sa BIR. Hanggang sa umikot yan, malala pala yung problema yan, na-discover ito ni Commissioner Lumagi. Through the efforts of a whistleblower. Na totoong Mga whistleblower. CPA po yan, na problema sila. Kasi paano mo i-reconcile? May hawak na resibo yung kliyente mo. Eh, wala namang nakarecord sa BIR na bayad yun. Ang hirap, di ba? At yung resibo, legitimate, galing sa... Oo, hindi. Meron Original talaga. nga eh. Original eh. Pero fake. So, alam mo Ginawa talagang po ni... inside talaga. Ginawa ni Lumagin, nagkaroon ng police, legwork. Hindi, whistleblower. Natuntun nila Kung saan gumagawa. kung saan yung mga resibo na yan, ni-raid nila yung mga opisina Yan sa na yan. Eastwood. At ang lalaki ng nakuha. Nakulong na ba yun? Di ba? Yung nga yung gusto natin maintindihan kasi ang nangyari ngayon, tinechnical. Ha? Tinechnical yung nagkaso ng whistleblower. Tinechnical nila, siya nagsabi na itong mga taon to ang dapat na ano yun natin kasi ito yung mga pasimuno ng fake promotor original. niya, no? Promotor. Oo. Ano? Tinechnical? Technical. In other words, pinakawalan yung kaso. Kung magpapile ulit, magre-refile. Na technical. Ngayon daw po, ang main challenge ay yung mga e-commerce. Yan. Malaki yun. Wala, hindi pa natin natatap yan eh. Mm. Kasi marami ho nakakalusot ngayon sa VAT. Dahil sa, halimbawa, pag nag-order ka sa Amazon, Amazon. Oo. walang tax yun. Kasi hindi naman mahahabol yun. Tapos meron pang free shipping. Free shipping. Paano, yan ang isang malaking challenge ngayon ng BIR. Sa mga ano yung Amazon. Hindi, pero dadaan sa port natin yun, di ba? Sa... Hindi yun eh. Hindi yung binagbili mo. Binayaran mo na yung Amazon. Okay. So, bahala na sila. Oo, wala na yun. Wala na yun. Unless na ikaw ang magbabayad ng tax. Kung ikaw magbabayad ng tax, ba't ka bibili sa Amazon? Oo. I see. Ayun. Isang malaking challenge yan dahil dyan papunta talaga ang commerce. Ang commerce. E-commerce. Sa commerce internet. So yung mga tinda-tindahan dito, kumbaga, visibility na lang yan. No. Pero of the business, mapupunta talaga Eventually. sa internet. Eventually. Kailangan makadevelop na yung BIR ngayon. Okay? Ng sistema. At sinasabi na ADB yan. Kasi eventually, mababawasan yung mga VAT na nakukubra dyan sa mga retail establishments dito. Dahil mapupunta na sa internet ang transaction. Yung mga bricks and mortars, wala na yan. Yeah. Eventually. Pero congratulations pa rin sa BIR na na-hit So, yung... ibig sabihin, pag nag-post ka ng mga produkto, kaya yung bayaw ko kunwari, yung kanyang si paring Bani, nagtitinda ng mga alak yun. Yan. Eto, mga i-screenshot ng BIR yan.
O asan ang sales yan? Wala nga nabenta eh. Yan, mga ganon. Pero for all you know, Maraming napili na, ganon. pumili na. Hindi nga, kaya, so technology, Hindi makukuha sa Hindi mo screenshot. makukuha yun. kaya ang technology ng BIR, kailangan ma-develop Oo. para ma-monitor yung mga internet. Kasi yung mga internet e-commerce, wala namang point of sale yun Wala. na nakakonect sa BIR. Walang point of sale. Aha. We're in the Yung wrong POS, business. wala yun. Di ba? Yun ang We're in the wrong business ba? We're in the wrong business. Ngayon, yung mga nagtatanong po tungkol dun sa issue ni dating Speaker Kasi Pantaleon Alvarez. Alvarez, Pinag-aaralan daw ho ng PNP kung anong pwedeng gawin dyan. ano Pero ba mga rejected sinabi? na ni ng armed forces. AFP Chief General Romeo Browner Jr. Hindi raw po pwede yun kasi hindi lang ngayon daw nila narinig yan na withdraw support from the President. Ang laging sagot daw nila pareho lang. Hindi pwede gawin ng AFP yan. Okay? Kasi ginawa yan noong panahon ni ERAP. So it's the same formula. It's the same regime change, ganyan ang gagawin mo. Wala. People already educated. Lalo na armed forces. Sabi ng mga ibang karamihan sa mga nandyan sa armed sila lang yan eh. Pare-pareho din. Pare-pareho rin. Nangyari. Ngayon, pero, si dating Speaker Alvarez may really be hailed to Congress before the Ethics Committee. kasi yung ganun yung kanyang to mga call statement. for ganyan. As mutiny, you will be called to answer by your peers. Kasi incumbent siya. Sabi niya, withdraw support from President Marcos. Sabi ni Browner, professional organization kami, wala kaming ganyang mandate. Ang mandate namin to protect the Constitution. Okay? Ibig sabihin sa Constitution, yung chain of command. Sundin mo. Sundin mo. Chain of command. Sino ba ang Commander-in-Chief? Presidente. Tapos magwi-withdraw ka ng support sa iyong Commander-in-Chief. So, yan po sinabi ni Browner nung anniversary ng AFP Special Operations Command dyan sa Nueva Ecija. Kaya lumabas sa dyaryo. Okay? In other words, what I'm saying here is Browner did not go out of his way to answer Alvarez. Okay. Kapag ganun po nangyari, medyo hindi malakas ang dating ni Browner, no? Kaso, nandoon siya sa founding anniversary at in-address niya yan. Sinabi niya, ang AFP must be loyal to the Constitution. Okay? At kinover ng media. Kaya nailabas. In other words, hindi ho personal na Browner on his own, pumunta siya sa media to answer Alvarez. In his official capacity, nag-speech siya at yun ang kinvote ng media. Hindi siya nagsumo. So, hindi po sumo style. Nagkaroon na sumo style. May bagong sumo Hindi, style. kumbaga, ang sagot na generic. Ayan. Ano generic? Generic. Basta it's general. Hindi niya binabanggit na yung actual na statement niya. Isa ni dating speaker. Kung hindi ito ang stand ng armed forces as a professional organization. Nagsalita din po kasi siya. Pumunta rin siya doon sa FOCAP at na-interview rin siya ng mga FOCAP. Si General Browner. Si Browner. Oo. So pare-pareho lang daw lagi ang sagot nila dyan. Yun ang sabi niya sa FOCAP. Okay. Nandun rin siya sa FOCAP kahapon eh. Tapos yung nag-aaway, sabi po ng dating Presidente Duterte, Marcos, tama na sa iyo yung 6 na taon. Ba't sino ba nagsabing gusto pa na mas malaki pa mas mahaba pa sa 6 ba yan? na taon? Oo. Speculative. This is putting the cart before in front of the horse eh. Nauuna pa yung kartilya kaysa dun sa kabayo eh. Meron ba nagsabing gusto ni Marcos ng More than 6 years? more than 6 years?
So sabi ni President Duterte, tama na sa 6 years. Baka No binabanggit ni former President Duterte yan in the context ng mga moves for Chacha. Anong ibig sabihin nun? Di ba? Again, inaano lang nga, yung nilelay niya yung predicate na. Hindi, it doesn't. Kasi yung Chacha naging Oo. buds nila for Totak. Oo, yun na nga. Yun ang ginagamit. Wala na nga Hindi nga, ang presidente naman, hindi siya dun eh. ayaw niya nga ng Chacha. Sinabi niya na agad noon na hindi niya priority ang Chacha. Meron lang nagpipilit na pinsan niya ata Ewan ko. Yun na. Sabi po ng MMDA, yun daw sinkhole sa Pasay. Oh. Ano nga? Tinitignan nila kung meron pang ibang damage na nangyari dyan. Kasi po, yung Sales Road na yun, doon nakalagay yung mga poste ng NAIA X. Yes. Di ba? Yes. Kung mahina yung lupa doon, at kasi daw po pumutok ang tubo ng Maynilad. May responsibility ba yung Maynilad? Yes. Ayusin nila yun. Ayusin na. Kung may mga ibang damage. Ayan, kailangan tignan yon ng Public Works sa sila. Kaya daw po iimbestigahan nila yan kung baka meron pang mga ibang damage. Lalo yung nakakatakot, yung NAIA X. Yan yung papunta ng yung Skyway ho, galing yan ng SLEX. Papunta ng NAIA X, ang connecting na Skyway dyan, dumadaan ng Sales. At nandoon yung sinkhole. Okay. Para lang maintindihan nyo. So therefore, ang inaalala nila, No, but this assumes, I mean, it's not that time depending Maynilad or anything. Napakaraming tubig niyan para yung integrity ng ilalim ng... ilalim. Kaya mas gusto ko pa yung US Geological Survey na maring may dissolution ng soluble rocks, limestone, subsidence. Kasi kung tubig yan, for starters, malaking area dun sa service area na dun, ay wala nang tubig ngayon. Sa laki ng ano na yan. Hindi, kung Minsan konti-konti si Mr. lang. Artist medyo wag knee-jerk dapat ang agad Ang ibig mo sabihin siya acting like chairman, tumira kagad. Tumira ka agad na. Hindi, walang scientific basis. Well, it's the easy way. Ito yung madaling maintindihan ng media, kaya agad sagot siya agad na gano'n eh. Pero it leads to other questions Parang nga yung nangyari dito sa Shabu Kaya, Di ba? yun ang mahirap. Leads to other Kasi questions. daw, kita-kita niya sa picture, parin Joel. Di Sa mo naintindihan. picture. Kita-kita niya sa picture, maraming poste na malapit doon sa sea. Maaari. Yun, dapat imbestigahan ngayon kung yung integrity ng mga poste baka maapektuhan. Pero to make a immediate judgment na Maynila, imbestigahan, yung mga contractor, ang laki ng amount ng tubig na yan to actually create that kind of effect. At saka, ang dami laking lugar na nawala ng tubig pag ganyan. Ang laki nung Ang sinkhole. laki, Malaki-laki Pero Pero, diameter niyan? pero hindi kasya ang isang kotse. Sinkhole. Baka naman to start with. Talagang imbestigahan siguro. mahina yung lupa na Diyan na lang nga dumadaan ng e-trike tapos ganyan yun. Ano? Sales? Pwede. Pag yung mga e-trike, binigyan pala ng 2-day reprieve. Dahil ang dami pa rin dumadaan sa Sa Makalawa daw. Wala silang madaan. Hindi, hanggang bukas na lang. Hindi, kasi, Hindi, hanggang bukas na, huli na. but that means that the local governments should already have a roadmap Oo. in their areas. Ha? Saan dadaan ng Wala e-trike. silang madaanan eh. Kailangan Hindi, mo kasi ng roadmap. yun ang requirement nila Dapat ang local governments maglagay ng roadmap. Oo. Para maintindihan ng mga mamamayan doon sa local government na yun. Aha. Kasi kahapon nakakita ako nakasabayan sa Magallanes, yung South Express, packet siya. Hindi, Bilhin mo. trip daw sila kahapon ngayon. Pero bukas titikitan ka na. April 7. Oh. Ito ang suggestion Yan, yung sa retrato Joy pareho. kanina. Sunugin na nga ho ninyo kasi baka mamaya kung saan pa Kung saan pa mapunta yan. Oo. Baka nga mabutas na nga ito. Mukhang asukal hindi naman mukhang Binalot lang sa plastic na. Ayan Medyo pabayaan din yung sindikato niya. Usually magandang pagka-impake niya pag nanood ka ng mga sikaryo, yung mga pelikula. Oo. 13 billion pesos Hindi worth parang yan.
Isipin mo ganito pagbabalot mo. Di bali sana kung ano yan eh. Bigas Bangus giveaway. sardinas. Oh, yun. Pwede. Bangus sardinas. Kung bangus sardinas. maski na lusutan ka na yan. Okay lang sa akin yun. Kaso hindi naman siya bangus sardinas. Ayan, ako. Ako. Ayan, nag-alarm na po. Alarm na po. Okay, magkita-kita tayo bukas uli. Dito sa Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Banal. Ngayon, eto na ang susunod. Ronda Pilipinas kasama ang award-winning broadcast journalist at distributor po ng masarap na bangus sardinas, Dennis Antenor Jr. Awarded host. Karambola, karambola, tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.